Paano mag-start ng rental property business kahit walang malaking puhunan? Posible ba? Opo, posible kang mag-start ng rental property business kahit wala kang malaking puhunan. Paano? Number one is yung mindset mo. Isipin mo na you start small. Kumbaga, mag-start ka kung anong meron ka. For example ako, nung nag-start ako ng transient house business, ang meron ako nung time na yun ay extra room sa bahay ko. Ito nga pala yung unit kung saan ako nag-start. So, yung pink na bahay na yan, yung baba. So, may extra room ako dyan sa baba, plus yung buong baba, hindi naman ako nag-stay dyan. So, yun pinarentahan ko, buong baba. So, yung guest, meron sariling toilet and bath doon, meron silang sariling lutuan. Yun yung pinarentahan ko. Try ko muna dyan. And then, nag-work siya. Basta kung mag-start ka, lagyan mo lang ng kama, yung kwarto. Okay na yun. Kahit electric pan lang, pwede na, may mag-stay dyan. Parentahan mo siya muna ng short term. Katulad nung transient house o kaya bed space, yung mga estudyante, yung mag-stay. Nung ako kasi mga board examiners, yung usually nag-stay sa akin. So, ilang days lang sila. Yung iba travelers, 22 hours, 12 hours lang nag-stay. So, yun yung una kong ginawa. Hanggang sa napaikot ko yung pera at yun, saka ako nakapagbukas ng iba pang unit. Ano pa yung ibang way? Number two is, humanap ka ng kakilala mo. For example, kamag-anak mo, kaibigan mo na may extra room sa bahay or may extra bahay. Sabihin mo sa kanya yung plano mo. Usapin mo na paparentahan mo yon for short term. Ikaw ang bahala sa marketing, pag-aayos ng unit, wala na siyang ibang iintindihan. Then, hati kayo sa kita para mapapayag mo siya. Wala naman na siyang gagawin. Ikaw ang bahala sa marketing, sa sales, at sa paglilinis ng unit, bawat check-in at check-out ng guest. Ikaw ang bahala sa operations. Kumbaga, sa kanya lang ay yung unit. Pangatlo, yung ginagawa ng iba na nagsasublease. Kumbaga, kumukuha sila ng ganitong unit, rerentahan nila, per month nila babayaran, and then, paparentahan naman nila ng per night. Pwede rin naman yun. Wag lang lagi mababakante yung unit mo. And then, mas mura yun kasi magkano lang naman renta mo per month. At least, hindi ka naglabas ng milyon na kapital para magpatayo ng bahay para maparentahan. So, maliit lang yung ginastos mo. And then, start small ka rin muna kasi check mo muna kung yung market. Huwag mong sobrang pagandahin yung unit. Kahit electric pan lang yan, tapos basta may kama. Nag-work naman siya eh. Test muna, and then, paano mo make sure na kikita ka? Siyempre, through marketing. So, number 3, kailangan magaling ka sa marketing. Post ka everyday sa mga group, marketplace. Pwede mo rin ilagay ito sa online booking like Airbnb, Booking.com, Agoda. It's up to you kung ano yung gusto mong itry. Try small din. Isa-isa lang muna. Tingnan mo kung alin yung mag-work. Yung sa akin kasi ang nag-work is direct booking, which is sa FB group lang ako nagpo-post. And then sa page ko, consistent ako dyan ang posting ko. Then galingan mo rin sa sales. Makipag-deal sa mga guests. Yun, pinaka-importante para makabuka. Yun, masasabi ko lang na hindi mo kailangan ng milyon para mag-start ng rental property business. Basta maging creative ka, marunong ka makipag-usap, at honest ka rin syempre sa kausap mo yung may-ari ng property para iparenta sa'yo yung unit nila or kaya naman para tuloy-tuloy yung maging negosyo mo to. Until you have enough funds na para magtayo ng sarili mong property or makakuha ka ng sarili mong bahay para masasabi mong sa'yo talaga yung pinaparentahan mo. So, by the way, my name is Len Hagoba. Owner ako ng mga transient house business dito sa Lucena City. Kung may question ka, comment ka lang dito. At like mo na rin tong video ko and subscribe dito sa channel ko. So, see you pa sa susunod na vlog ko. Bye!